Malandi! Ginagawa mo? Di ba sabi ko maglinis ka? Di ba sabi ko maglinis ka? Hindi ka ba? Conduct daw ako. Useless. Kulot salot, Loner. walang silbi. Ang pambubuli ay kapag ang mga tao ay sinasadyang gumamit ng mga salita o aksyon ng paulit-ulit laban sa isang individual o isang grupo upang magdulot ng pisikal, panlipunan at psikolohikal na pinsala. Karaniwang gusto nilang iparamdam sa tao na hindi gaanong makapangyarihan o walang magawa. Marami sa ating mga kabataan ang nakakaranas ng iba't ibang klase ng pangbubuli. Ito man ay mapapisikal, kung saan ang biktima ay nakakaranas ng pananakit sa pisikal na katawan, kagaya ng pagsipa, pagtulak, pagdura at marami pang iba. Mayroon ding verbal, nickname labeling upang mapahiya ang isang tao. Na pambubuli o cyberbullying, kung saan ang nambubuli ay gumagamit ng electronic devices upang mambuli, kagaya ng pagpopost na nakakahiyang retrato ng tao o pagkakalat sa social media ng mga maling impormasyon tungkol sa isang tao. Ang pangbubuli ay kadalasang nangyayari sa paaralan, ngunit nangyayari rin ito sa loob at labas ng bahay, online at kung saan pa dahil Pambubuli ay nagdadala ng negatibong epekto sa taong nabubuli. Sila ay nakakaranas ng depresyon, pagkabalisa at mababang pagpapahalaga sa sarili. Ito ay nagiging malaking problema at nagsasanhi ng pangmatagalang hilom at kung minsan ay umaabot pa sa pagtanda. Sila rin ay nakakaranas ng malubhang karamdaman sa kalusugan, kabilang ang pananakit ng ulo at tiyan, na nagiging sanhi ng sakit at pagka-depress. Mayroon din sa kanila na nakakaranas ng katamaran sa pag-aaral o pagkawalang gana sa pag-aaral. Dahil dito, kung minsan pa ay ayaw na rin nilang pumasok sa paaralan. Ayon sa PISA 2022, isa sa bawat 3 estudyante sa Pilipinas ang nakakaranas ng pambubuli sa mga paaralan. Tinatayang 43% ng mga babae at 53% ng mga lalaki sa Pilipinas ang nakakaranas ng bullying ng maraming beses sa isang buwan. Oras na para sama-sama nating labanan ang isyong bullying na para sa marami ay normal na lamang. Kung ikaw ay nakakakita ng gantong pangyayari, huwag na magbulag-bulagan at manahimik sa problemang nasa harap mo lamang. Makialam ng ligtas at nasa wastong pamamaraan. Tulungan nating makaawan ang mga taong nakakaranas nito. Buksan natin ang ating tenga sa kanilang mga kwento at suportahan sila sa bawat hakbang na kailangan upang makaalis at gumaling mula sa mga negatibong epekto ng bullying. Para naman sa mga taong nakakaranas ng pambubuli, laging tandaan na sa laban na ito ay maaaring kumonsulta sa professionals, lumapit sa taong pinagkakatiwalaan mo o tumawag sa mga sumusunod na hotlines. Makakatulong din ang pagpapractice ng self-care. Ayon sa Journal of Youth and Adolescence, ang pag-eehersisyo